Hello mga kadonatics, eto na. Pinatunayan na talaga ni Inday Sara Duterte na ang mainstream media sa Pilipinas mga kadonatics ay mga fake news. Biruin mo ang ABS-CBN, ang GMA, ang ANC, ang PTV, NEV8 mga kadonatics. Binalita kasi nila na tinanggihan ng Australia ang interim release ni Tatay Digong. Which, paano tatanggapin mga kadonatics kung hindi naman nag-apply? At eto talaga yung sinabi ni Inday Sara mga kadonatics. Fake news peddlers talaga ang mga mainstream sa Pilipinas. Saan na lang tayo maniniwala dito mga kadonatics? Kanino na lang kung ganito yung reporting? Kulang sa research. Eto, pakinggan natin yung sinabi ni Inday Sara Duterte patungkol sa interim release ni Tatay Digong. At saka mga kadonatics, nagsalita na si Hontiveros. At dito mga kadonatics, makikita mo the way she speaks na acting lang lahat yung sinasabi niya. Eto mga kadonatics, pakinggan natin. First off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. Alright, klarong-klaro, di ba? Never reach out. Pero yung sinasabi ng mainstream media sa Pilipinas, yung binalita nila, pakinggan natin mamaya. Nako, nakakainis talaga. Grabe mga kadonatics. Tapos yung gobyerno ngayon, hinahabol daw kuno ang lahat ng mga Duterte vloggers na fake news. Pero itong mainstream media natin na mismo ang fake news, yung palasyo, dapat siguro habulin nila yung sarili nila. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. So, it's very clear. Hindi nag-apply. Saan ba nila nakuha itong information na ito na nag-apply at ni-reject ng Australia? I mean, this is so pathetic mga kadonatics. Ang daming nakikinig ng mga Pilipino sa mainstream media at tapos ganito yung ibabalita nila. Di ba? Napaka-unfair talaga mga kadonatics sa mga taong limited yung knowledge or sources mga kadonatics kung ano talaga yung nangyayari. Kasi, doon sila maniniwala sa TV. Matatanda na mga kadonatics, sa TV lang nanonood. Kung ano yung sinasabi sa TV mga kadonatics, yun din yung paniniwalaan nila. Ganyan tayo noon eh. Before the social media mga kadonatics, mainstream media lang talaga yung pinaniwalaan natin. Pero nung dumating yung social media, nakita natin kung gaano sila ka-fake news. Kung ano talaga yung ginagawa ng gobyerno sa bansang Pilipinas. Nakita natin mga kadonatics kung gaano kagarapalan at kakorap yung gobyerno. I'm so sorry para sa lahat ng naniniwala. But hindi yung listahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. So, it is wrong to assume na because there is a list, there was an application for interim release to all the countries. See? List lang pala yung pinakita. Baka nakita ng iba na, uy, may Australia doon. Okay. Shall we say, tapos siguro, tinanong yung Australian, sino bang meron dyan, journalist or mga peddlers din. At tinanggi. Kaya nung binalita ng mga kadonatics, eto na, tinanggihan na. Ang saya-saya ng mga oposisyon. Grabe. Kasi daw, wala nang tumatanggap kay Tatay Digong. Anong sinasabi nyo? Mga bugok man kayo. Ay, grabe talaga. Ito yung isa sa mga ebidensya mga kadonatics na fake news talaga itong ABS-CBN. Ito. Australia refuses to host ex-Philippine President Rodrigo Duterte in his bid to gain interim release from the International Criminal Court. Paano nila nasabi to? Grabe, di ba? Napakawalang hiya talaga itong ABS-CBN.
No, tingnan yung mga tao. Oh, professional na professional talaga yung dating. Tapos mga fake news pala mga kadonatics. I urge everyone mga kadonatics na please stop listening to ABS-CBN, GMA, and alam naman natin kung sino yung mga bias talaga. Ha? Galit na galit talaga tong ABS-CBN. Kay Tatay Digong mga kadonatics, alam niyo kung ano nangyari, di ba? Pinasira lang naman ni Tatay Digong yung ABS-CBN. Ba? Tinanggalan ng prangkisa. Ayun, kaya eto na lang, kahit anong fake news, ibabalita nila. Ganyan nga ang laruan sa Pilipinas, mga kadonatics. But his daughter, Vice President Sara Duterte, denies asking Australia to take him in. Job Manahan has tonight's top story. So, saan kayo maniniwala? Ang anak na mismo nagsabi na hindi sila nag-apply. Ewan ko ba kung may nag-apply na, di ba? Si Attorney Kaufman mga kadonatics hindi nagsabi na nag-apply na sila, di ba? Saan nanggaling yung information nila, di ba? Ay nako. Well mga kadonatics, hanggang doon lang yung video at panonoorin natin si Risa Hontiveros mga kadonatics. Ito yung actingan niya dahil nabisto na binayaran pala yung witness, tinanim pala yung witness against kay Kibuloy. Eto, nagsalita, nagpa-press conference. Pakinggan yung mabuti at yung mga sinasabi niya mga kadonatics. Grabe, talagang acting lang. Hay, nako, bakit to naging senador? Pwede to maging artista. Eto. We'll file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us. Wow! Para lang isang script sa movie mga kadonatics na how dare you talking that to me? You're nothing but a second-hand trying hard graphic cat. Parang ganun lang no? You don't scare us. Ay, nako. But you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. Ay, nako. Ano ba ito? Pang-Pamas Award na yung caption dito, no? Parang nag-speech din siya mga kadonatics. Inspirational speech. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Ganito magsalita yung sinungaling. Sinungaling talaga. Makikita mo talaga mga kadonatics. Kuno seryoso siya sa mga sinasabi niya. Pero the way she speaks it, mga kadonatics, malalaman mo talaga na sinungaling. Di ba? Matagal na itong nagsisinungaling Baka ipapatawag din ako dito mga kadonatics dahil sa mga content ko about sa kanya, no? Pero sinungaling talaga itong, ay nako, sarap talaga sampalin, no? Grabe talaga. Ay, kung makita ko to in person mga kadonatics, sampalin ko talaga to. Bahala na anong mangyari sa akin, di ba? Ganyan talaga kataas yung inis ko sa kanya mga kadonatics or kalaki, shall I say. Risa, demanda mo ako ng libel para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Risa Hontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times. Natalo pa nga yan sa Senado di ba? Yan, birahin mo yan sila Atty. Topacio. Di ba? Ay, nako. Tapos may balak magtatakbo ng pagka-presidente come 2028. Wala talagang hiya. Ang kapal lang mukha. Ay, nako. Ang bot na lang ni Musa. Ay, nako. Pasensya na mga kadonatics. Ganun, inis na inis tayo sa kanya, no? Di ba? Kung kuha yung inis natin ni Risa Hontiveros mga kadonatics. Anyway, thank you so much and God bless you always mga kadonatics. Take care all the time. Subscribe naman para maganda, di ba? Bye-bye.